Goodbye, Lalamove. Three years of doing a quality service, bigla na lang natapos ang lahat. Nang dahil sa mga taong hackers at scammers na hindi lumalaban ng patas sa buhay. 3 taon na nakapag-provide sa akin ng disenteng kita sa araw-araw. Lahat ng bagay talaga ay may hangganan. Sa video ito, i-share ko lang kung paano natapos ang karir ko sa pagiging Lalamove rider. Okay, for the third time around, babalik na naman ako ng main office ng Lalamove sa PITX Parañaque. So, pangatlong balik ko na to, pangatlong report ko na to about sa account ko na nahack. Actually, nakapag-vlog pa ako ng last uploads ko na 24 hours delivery challenge. Tapos ang nangyari, mga kasunod na biyahe ko nun, na-tsempuhan ako na nahack yung Lalamove account ko. Kalagitnaan ng biyahe ko, bandang hapon na. May 3 ongoing booking ako noon, nasa Pasay na ako, i-drop ko na lang. So unang drop ko doon sa Pasay, doon na nahack yung account ko. Tapos yung mga sumunod na i-deliver ko, kinontak ko na lang yung mga pick-up customer para makuha yung drop-off address at contact number. Tapos i-deliver ko muna yung 2 booking ko na yon. Tinapos ko muna. Since malapit na ako dun sa PITX Parañaque, dumiretso na ako dun para i-report yung nangyari sa Lalamove account ko na nahack. So yung nandun na ako, syempre kumuha ko na yung stop, pumila ako. So lumipas na ilang oras, I think 2 to 3 hours ako nagantay bago ako na-accommodate. Tapos naidulog ko yung concern ko about sa Lalamove ko na nahack. So after nun, sabi nila okay na daw, i-forget password ko na lang daw. Tapos tinatry ko i-forget password, so walang OTP response yung Lalamove, kaya hindi ko pa na-access yung account ko. Hanggang sa paglabas ko ng opisina, tinatry ko na i-access ulit yung account ko, i-forget password, wala pa ring OTP. So bumiyahe muna ako ng pauwi dito sa Quezon City. So nakauwi na ako kinagabihan, tinatry ko ulit, ayaw pa rin. So nagapunan muna ako. So after pa ulit na ilang oras, siguro I think mga before 9 PM, tinry ko ulit. So yun na may nag-response na OTP na forget password ko na. So na-access ko na ulit yung account ko on that time. By the way, nangyari pala yun na October 17 Friday. Kalagitnaan ng biyahe ko yun. So doon na tayo sa na-access ko na yung account ko ng kinagabihan around before 9 PM. Nung na-access ko na yung account ko, tinignan ko yung ongoing booking. So may nakita ko ongoing booking, nag-iisa. Sinig ko kagad yung ongoing booking na yon. Tapos pagtingin ko sa chat box, may conversation sila nung scammer at saka nung customer na binibiktima nila. After nun, nakita ko na nakapang-scam na kagad sila ng 10,000 dun sa customer. So tinawagan ko kagad yung customer na na-scam nila. Right away, tinawagan ko kagad yung number. So yan, tagal namin nag-usap, in-explain ko yung side ko sa nangyari sa Lalamove account ko na hindi ako yun, yung transaction niya. Kasi kinahaponan, nahack yung account ko. Tapos yung mga time na yon, tsaka ko palang na-retrieve yung account ko or na-access yung account ko ulit. So para mas maniwala siya sa akin, sabi ko sa messenger kami mag-usap, tatawagan ko siya through video call. So ayun, nagkaroon kami ng conversation through video call, tinawagan ko siya. Tapos naka-open cam ako, pero siya hindi siya naka-open cam, customer. So ayun, in-explain ko nga dun sa customer na nahack na yung Lalamove account ko. Tapos nagpakita ako ng mga proof na hindi ko na-access yung account ko. At mabuti na lang din na may makakuha ko nung mga time na yon dito sa camera ko. May makakuha ako, may mga footage ako nung mga time na nahack yung account ko. So ayun, pinakita ko sa kanya yon. Tapos pinakita ko rin yung mga legit na ID ko. Pinakita ko rin yung legit na ID ko, yung license ko, para makita niya pagkakaibahan na yung pinakita sa kanya o sinend sa kanya na scammer na fake ID license ko, ay makikita talaga doon na ang pagkakaibahan na fake talaga yung pinakita sa kanya or sinend sa kanya nung scammer. Kasi doon sa naging conversation nila ng scammer, siyempre para mapaniwala yung may scam nila, magsisend sila ng kunwari nung item. Yung sinend pa nga nila iPhone tsaka AirPods eh.
Tapos may naka-appear na fake license ko para lang mapaniwala yung customer, no, para makapang-scam lang talaga sila. Dun sa fake license na sinend nila, hindi pa kompleto dun yung full name ko, wala pa ang middle name. Tapos iba yung address, iba yung license number. Siyempre hindi nga naman malalaman ng customer yun kung legit ba talaga. Kasi ang galing galing ng pagkakagawa Kinapi nila yung picture ko. Hindi naman talagang copy, parang AI Siyempre sa profile natin doon sa Lalamove account, may picture tayo doon, di ba? So I think siguro nag-generate sila ng AI. Kinapi nila yung picture ko, tapos generate nila doon sa AI. So syempre maglalabas ng copy yun. Tapos yung nakapag-generate sila ng AI copy ng picture ko, tapos doon siguro nila nilagay, inattach sila doon sa kunaring license. Tapos ayon doon sa customer na nakausap ko, yung na-scam nila, tiwala naman daw siya kasi daw yung account ko nga, kasi maganda yung quality service. Kasi excellent yun Biruin mo, may 3 years ko, iningatan yung account ko. Maganda yung quality service ko. Sa 3 years na yun, ingat na ingat ako doon. Bigla na lang na gano'n, na makahack lang, tapos gagamitin lang ng mga scammer yung identity ko para makapanloko ng iba. Tapos syempre, sa mga customer na hindi nakakaalam, syempre, ako yung babalikan. Siyempre dun sa mga customer na may scam nila, na hindi naman nila alam na scammer yung kausap nila at hindi naman ako, siyempre ako yung babalikan nila na nakapang-scam sa kanila, which is hindi nga naman talaga ako, kasi nga nahack na kayong Lalamove account ko, wala akong access. So mga sumunod na nangyari, so naging okay na, may access na ako sa account ko Friday night. So kinabukasan I decided na magbiyahe ulit. So nakapagbiyahe pa ako sa buong araw ng Sabado. Buong araw ng Sabado yon, October 18 I think. After ng biyahe ko ng kinagabihan, habang naghapunan ako, so nagtaka ako, biglang may nag-pop up sa notification ng cellphone ko na nabawasan yung GCash ko ng 100 pesos, which is may nag-top up. Nag-top up daw ako sa Lalamove ng 100 pesos. Nagka-idea na kaagad ako, baka na naman ang account ko. Tapos sinig ko pala yung Lalamove apps ko. Pagtingin ko, nakalogout na. So ayun na naman, tinry ko mag-login, ayaw na. Tapos tinatry ko mag-forget password, wala na, pinalitan na ng number. So na-hack na naman ulit nila, nabawi na naman nila yung account ko. Nung ganun lang ulit. Grabe, tindi. Kaya hindi na kinakailangan ng mga OTP pa o kung ano pang mga sinesend na OTP or call. Wala nang ganun, automatic nakukuha na kaagad ng mga scammer yung account ko. So for the second time around, nahack na naman yung account ko. So Saturday night yun. So weekend, walang office nun, sarado ang office ng Lalamove, weekend. So Monday pa ako pumunta. O yun, pangalawang balik ko na sa Lalamove office, Monday na, October 20. So maaga ako pumunta. So nireport ko na naman yung nangyari, na nabawi na naman mga hacker yung account ko, nahack na naman kako. So after ko may dulog yung problema ko ulit, na nahack ulit yung account ko, sabi sa akin, balik daw ako after 1 week. So 7 working days daw yun. So yun, wala akong nagawa kundi nagantay ako ng 1 whole week. So yun, wala na akong nagawa, nagantay ako ng after 1 week. Tapos ito na ngayon, Monday na ulit, pabalik na ako ulit sa opisina ng Lalamove sa may PITX Paranaque para i-follow up kung ano na yung status ng Lalamove account ko. So hopefully today ma-access or mabawi ko na ulit yung account ko, at sana wala na maging problema. So we will see mamaya pagdating doon kung ano na ang sitwasyon o ano na ang status ng Lalamove account ko. Ayon sa agent ng Lalamove, na simula na hack ang account ko ay nagkaroon ng 3 tickets na complaint na may na-scam na customer ang mga scammer. On that status ay banned na ang account ko. All I have to do is gawin ang proseso ng account offboarding and withdrawal, meaning deactivation na ng account. For the meantime, wala pa daw advice kung kailan pwede ulit makapag-reactivate ng bagong account yung mga kagaya ko na may ganitong case ng account hack. So yun, kung paano ako nabiktima nitong mga hacker at scammer na to. So kalagitnaan ng biyahe ko, nasa BGC ako,
Bali may dala na ako isang ongoing booking papuntang Pasay. Kumukuha na lang ako ng double booking na isasabay ko papuntang Pasay. So yun nga, may nakuha na akong booking. So napansin ko na yung booking is may isang number lang ang nakalagay doon, which is yung nag-book, tapos yung drop-off. Sa pick-up, walang number na nakalagay. So pinuntahan ko na yung pick-up point, tapos nandun na ako. Tinawagan ko yung nag-book kasi walang number ng pick-up para ma-assist ako about dun sa customer, about dun sa item para makuha ko. So yun, natawagan ko yung customer, lalaki siya. Kasi sabi niya, foreigner daw yung pick-up point na pagkukuhanan ko, kaya walang number. So ang ginawa niya, magantay lang daw muna ako saglit. So maya maya binaba niya yung call. Tapos maya maya may tumawag na ibang number, parang landline siya, nag-umpisa sa +55. Tapos nun maya maya tumawag ulit yung customer na nakausap ko, yung lalaki na scammer. Tapos nun sabi niya foreigner nga daw yung pick up. Tapos sabi niya kung may tumawag daw ba sa akin na ibang number. Di sabi ko, yes sir, may tumawag sa akin, landline, sabi ko. Di sabi niya, kunin ko yung number sir, kasi may landline daw siya doon, siya na daw tatawag para makausap yung foreigner na yon. On that time nagbo-vlog na naman ako so wala na sa isip ko yung gano'n, nawala na sa isip ko yung about sa ibang number na tumawag tapos ibibigay mo sa parang landline number na yon. Yung last 4 digits na number na yon is yun na pala yung pinaka OTP code na kailangan lang nila. Yun nga, naibigay ko nga yun. Tapos yung naibigay ko na, naputol na yung conversation namin. Tapos nagantay ako na ilang minuto, wala pa rin. Tinawagan ko ulit yung customer, hindi na makontak. Kung nakontak ko ng kinokontak, wala na, hindi na makontak ko yung number. So fake booking pala yun. Yun na yung mga scammer na yun. So yun, sa mga subscribers ko at viewers, maraming salamat po sa pag-support niyo sa akin bilang isang Lalamove rider. So it's about time for me to move on at mag-try naman ng ibang platform para makabiyahe pa rin ulit. Para sa mga kapwa ko na rider, lalong-lalo na sa Lalamove, yung mga datihan na or kahit yung mga baguhan pa. So mag-ingat lang po talaga, doble ingat lang. Hindi lang sa pagmamaneho ang pag-iingat natin, kundi pati rin sa mga pagprotekta natin sa account natin at maging aware po talaga sa mga ganitong pangyayari. Kasi ang hirap pagka na-hack na yung account ninyo, ang hirap na mabawi. Tapos syempre gagamitin sa masama yung identity ninyo, which is hindi nyo naman ginawa. Kasi talamak talaga ngayon ang ginagawa ng mga hacker, mga scammer para makapang-hack na account. So marami ng kaso niyan na mga na-hack ang account, hindi lang ako. Lalong-lalo na at magde-December pa, kalakasan ng biyahe at syempre kalakasan ng kita. Syempre holiday season, magpapasko, New Year, buhay na buhay din talaga yung mga scammer niyan. So doble ingat lang talaga mga kapapsi. So yun lang, kung nakabot ka man dito, don't forget to like, share, and subscribe mga kapapsi. So bilang Lalamove rider, I am now officially signing off. Bye bye.